Mga idolo, ang triple-double ay normal na lang yan sa NBA ngayon. Pero paano kung sabihin kung may mga players na umabot sa double digit sa apat na magkaibang stats sa iisang laro? Oo, hindi lang points, rebounds at assists, kundi kasama pa ang steals o blocks. Sa halos 8 years ng NBA, apat lang ang opisyal na nakagawa nito. At ang mas nakakagulat, may isang player na montik nang gumawa ng quintuple-double. Tara alamin natin ang isa sa pinaka-imposibleng record sa kasaysayan ng NBA. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung mahilig kayo sa NBA history, legendary performances at mga halos imposibleng records, siguradong magugustuhan ninyo ang video na ito. Bago tayo magsimula, siguraduhin nakalike kayo, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga latest NBA stories, facts at basketball history. Simulan na natin mga idolo. Ano nga ba ang quadruple-double? Alam nating lahat ang triple-double. Kapag umabot ka ng 10 o higit pa sa tatlong major statistic gaya ng points, rebounds, assists, steal o blocks. Pero ang quadruple-double ay mas mahirap. Kailangan mo maka-double digit sa 4 na 5 major categories. Sa sobrang hirap nito, mas madalas pa natin makita ang perfect game sa baseball kaysa official quadruple-double sa NBA. Sa buong kasaysayan ng liga, 4 lang ang opisyal na nakagawa nito. Pang-4 dito, si Nate Thurmond. Taong 1974, Chicago Bulls laban sa Atlanta Hawks. Si Nate Thurmond ang kauna-unahang player sa NBA history na officially nagtala ng quadruple-double. Ang kanyang stat line, 22 points, 14 rebounds, 13 assists, 12 blocks. Noong panahong iyon, wala pang 3-point line. Centers ang tunay na hari ng pintura. Pero ang nakakabilib kay Thurmond ay hindi lang siya mahusay sa depensa. Nagawa rin niyang maging playmaker mula sa ilalim. Hanggang ngayon, siya pa rin ang unang pangalan sa kasaysayan ng quadruple-double. Pangatlo mga idolo, si Alvin Robertson. Kung steals ang pag-uusapan, isa si Alvin Robertson sa pinakamagaling sa NBA history. Noong February 18, 1986, habang naglalaro para sa San Antonio Spurs, ginawa niya ang halos imposibleng stat line. 20 points, 11 rebounds, 10 assists, 10 steals. 10 steals mga idolo. Hanggang ngayon, bihirang makakita ng player na umabot man lang ng 5 o 6 na steals. Pero si Robertson ay nakasampo. Isa rin siya sa all-time leader sa steals kada laro. Pangalawa mga idolo, si Hakeem Olajuwon. Kapag usapang all-around big man, hindi pwedeng mawala ang The Dream. Noong March 3, 1990, nagposte siya ng 29 points, 18 rebounds, 10 assists, 11 blocks. Isa ito sa pinaka-dominant performances ng isang center. Pero hindi pa doon natatapos yun ha. Alam ba ninyo na ilang linggo lang ang lumipas? Ay montik na naman siyang makagawa ng panibagong quadruple-double. Nagkaroon siya ng 38 points, 17 rebounds, 6 assists nga lang, at 12 blocks. Sayang mga idolo. Marami ang naniniwala kung opisyal na binilang noon ang ilang defensive plays, baka higit pa sa quadruple-double ang naitala ni Hakeem Olajuwon. Pang-una mga idolo, si David Robinson. Noong February 17, 1994, isinulat ni David Robinson ang isa sa pinakamagagandang individual performances sa NBA history. Ang kanyang stat line, 34 points, 10 rebounds, 10 assists, 10 blocks. Hindi lang basta quadruple-double, halos effortless niyang itong ginawa. Tinawag siyang The Admiral dahil sa kanyang disiplina, leadership at napakalinis na laro. Isa siya sa pinaka-complete centers na nakita sa NBA. At hanggang ngayon, siya ang pinakahuling player na officially nakagawa ng quadruple-double. Mahigit 3 dekada na ang lumipas, wala pa rin nakakaulit mga idolo. Pero may mga player na muntik na makagawa ng quadruple-double. Pero hindi lang 4 ang muntik gumawa nito ha. Marami ring NBA legends ang sobrang lapit na. Una si Tim Duncan. Sa 2003 NBA Finals, may unofficial debate pa hanggang ngayon. Official na stats, 21 points, 20 rebound, 10 assists, 8 blocks.
Maraming pansang naniniwalang dapat 10 blocks iyon dahil may 2 block na hindi naitala. Kung nangyari iyon, magkakaroon sana siya ng quadruple-double sa NBA Finals. Pangalawa, si Draymond Green. Isa sa pinaka-weird na statline sa NBA. Noong 2017, meron siyang 4 points, 12 rebounds, 10 assists, 10 steal, 5 blocks. Imagine, nagkaroon siya ng triple-double kahit 4 lang ang points niya. Kung naka 10 points lang siya, official quadruple-double na sana. Pangatlo mga idolo, si Victor Wembanyama, ang bagong muka ng NBA. Sa sobrang haba ng kanyang wingspan at elite defense, maraming experts ang naniniwalang siya ang may pinakamalaking tsansa na maging susunod na gumawa ng quadruple-double. May mga laro na siyang umabot sa 30 plus points, 10 plus rebounds, 8 assists, 8 blocks, at may iba pang laro na halos umabot sa 10 blocks. Sa edad niya ngayon, posibleng siya ang susunod na magsulat ng bagong kasaysayan. Pang-apat mga idolo, si Nikola Jokic. Hindi man kilala sa blocks, pero halos gabi-gabi siyang may triple-double. Kung sakaling magkaroon siya ng career game sa steals, hindi imposibleng makagawa rin siya ng quadruple-double. Pang-5, si Giannis Antetokounmpo. Isa rin sa mga modern players na kayang punuin ang stat sheet, scoring, rebounds, assists, steal, blocks, kapag nagkatapat ang tamang sitwasyon. Isa siya sa may tsansang sumunod sa exclusive club na ito. Bakit halos imposible ang quadruple-double? Sa NBA ngayon, mas mabilis ang pace. Mas maraming shooters, mas kaunti ang traditional centers. Mas bihira na rin makakita ng player na kayang umabot sa 10 assists at 10 blocks. Kaya kahit napakaraming superstar ngayon, nananatiling 4 pa rin ang official members ng exclusive club. Isa ito sa pinaka-rare achievement sa lahat ng sports. Kaya mga idolo, sa loob ng halos 80 taon ng NBA, 4 pa lamang ang official na nakagawa ng quadruple-double. Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon, David Robinson. Isang patunay kung gaano kahirap maging dominant sa bawat aspeto ng laro sa loob ng 48 minuto. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Sa tingin ninyo, sino ang susunod na makakagawa ng quadruple-double? Si Victor Wembanyama ba? Si Giannis Antetokounmpo? Nikola Jokic? O may ibang rising star? I-comment ninyo ang inyong sagot sa baba at pag-usapan natin. Kung nag-enjoy kayo sa video, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga NBA history, rare records at basketball facts. Maraming salamat sa panonood. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ha. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.